And the praise from the foundation of the world attributes to those names that are not written in the book of life. Kasi po, kung babasahin po natin itong talata, dapat po ay in harmony siya doon sa kanyang konteksto, sa kabuuan ng Biblia, no, na hindi po siya dapat sumasalungat sa ibang talata. No? Hindi po ibig sabihin na namatay ang Panginoong Hesus bago pa man itatag ang sanlibutan. Hindi po yun. No? The praise from the foundation of the world is attributed to those whose name were not written in the book. So, ganyan po ang construction niyan, mga kapatid. Ito po ang patunay niyan na nakaparallel, no? Yung book of life doon sa Cordero, no? Dito po sa Revelation chapter 21 verse 27, ganito po yung ating mababasa. No? Nothing impure will ever enter you. Walang makakapasok na impure. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful. But only those whose name are written in the Lamb's Book of Life. Sino may-ari ng Book of Life? Alam po ba kung yung Cordero po yun lang? Yan po yung ibang parallel na in harmony po doon sa pong konteksto ng Book of Revelation. No, lalo na Book of Revelation, hindi dapat natin ito basahin as o interpret as literal. Ano pa po yung mga dahilan? No? Yan pong chapter 13 verse 8 teaches us that Jesus' sacrificial death was planned before the foundation of the world. Not that Jesus died before the world existed. Yun po yung pagkakamaling interpretasyon dyan. Una natin pinakita sa inyong patunay, yung magiging harmonious ng mga talata sa isa't isa. No, hindi yan nagkakalaban-laban, hindi yan dapat nagkakasalung-salungat. No? Meron dapat biblical or canonical harmony. And number 2, the praise from the foundation of the world naturally goes with written or in the book of life, not with the slave. No? Na mababasa naman natin sa Revelation chapter 17 verse 8. Ganito siya nakaparallel. No? The beast which you saw was once, now is not, and yet will come up out of abyss and go to its destruction. The inhabitants of the earth, whose names have not been written in the book of life from the creation of the world. Nakita niyo? Yung pong praise na from the creation of the world was attributed to those names who's not written in the book of life. Hindi po na ibig sabihin na namatay yung Cordero bago pa man likain ang sanlibutan. Will be astonished when they see the beast because it was once, was it not, and yet will come. Yan po yung dahil, yan po yung construction ng ibig sabihin. And lastly, how could Christ die if he had not yet become human? Diba? Paano siya mamamatay bago itatag ang sanlibutan kung hindi pa siya nagkakatawang tao? Naintindihan niyo po? Paano tatagas, mabubuhos yung kanyang dugo kung hindi pa siya nagkakatawang tao? Okay? Diba? So, illogical po kung sasabihin natin namatay na siya noong bago pa man itatag ang sanlibutan. Hindi po ganun yung ito. And ito pong Hebrews chapter 10, verse 1, lilinawin po natin. Yung tungkol po sa anino, mga kapatid, in chapter 10, verse 1 ng Hebrews, sabi dyan, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon.
itong mga aninoan niya, ng mga mabubuting bagay na darating, hindi ito nagpapasaktan sa mga nagsisilapit. Ito yung tinutukoy ng mga animal sacrifices, na hindi naman nagpapasaktan sa mga nagsisilapit. Although taon-taon nila itong ginagawa, ang sinasabi, ito yung kautusan na may isang anino. No? And then, talon tayo sa verse 9 to 10. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang inyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano yung una na kanya inalis ng ating Panginoong Hesus? Yun yung animal sacrifices. Yun yung anino ng mga anino ng kanyang mga mabubuting bagay. Yun yung mga kautusan ng paghahain, yung mga animal sacrifices na hindi nga nagpapasaktan sa tao. Yun yung kanyang inalis upang maitatag ang ikalawa. Ano naman yung ikalawa? Nandyan po sa kasunod na verse. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapagimbalan sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailan. Ito yung ikalawang kanyang itinatag. Kaya naging anino niya yung mga kautosang pagsasakripisyo. Sapagkat yung mga kautosan na yun, siya yung tutupad doon. Yung kanyang katawan na magiging pinakahandog, na magiging handog, na minsan magpakailanman. Hindi katulad ng mga animal sacrifices na taon-taon nilang ginagawa. So, to make it short, to clarify, the animal sacrifices offered yearly is the shadow. No? And the sacrificial death of Christ is the reality or the fulfillment of those kautusan, yung paghahandog. Dahil ang Panginoong Hesus po, yung kanyang isa sa katuparan yung kautusan paghahandog para sa mga kasalanan. Ano? Tinanong po tayo tungkol dyan na, ang tanong nga po dyan, na hindi maaaring mauna ang anino kaysa sa tao. No? Kasi, kailanman hindi lumalabag ang Biblia sa law of nature. Katutusin mga kapatid, wala namang problema tungkol dyan. Anong magagawa natin kung yan ang ginilagay ng author ng Hebrew na maging alino ng ating Panginoong Hesus itong mga kautusan ito? Ano? Ang kasagutan po dyan, the law of Moses came before, dininamin ko po the law of Moses came before Christ's incarnation. Nauna yung kautusan ni Moises bago nagkatawang tao ang Panginoon Jesus. Bakit? Brother Jason, pinag-aralan namin. Nag-aralan nyo, no? Na-topic mo na ang verbo. Kung sa verbo, ang verbo ay Diyos, ang verbo ay sumasagot. No? So, pag-uusapang pagka-Diyos, nauna talaga ang Panginoon Jesus. Wala pa nga ang mga bagay kasama siya ng Diyos. Nunilikha tayo ayon sa kanilang wangis, sa kanilang larawan. No, pero dito nilinaw, the law of Moses came before Christ's incarnation. Bakit? No? In Galatians chapter 3 verse 24, ito kasi yung, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung kasi yung purpose, yung papel ng kautusan, naging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Sa kanila, na may malalaman na maiintindihan ng tao na yung paglilinis ng mga kasalanan, yung kapatawaran ng kasalanan, may katumbas na dugo. May katumbas ng pag-aalay ng buwan. Yun yung itinuturo ng kautusan, no, na magkahatid sa tayo, ihahatid tayo kay Kristo upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pong mga kautusan ay naging tagapagturo natin para tayo ihatid kay Kristo.